magandang umagang pagbati ko. Good morning mga kapatid. Masaya po ako at saludo po sa mga kapatid na nandito ngayon sa kapila po ng masamang panahon. Salamat din sa Diyos at pinanatili niya tayo ligtas hanggang sa makarating tayo sa lugar na ito. At naiintindihan naman po natin kung bakit nahihirapan yung ilan sa ating mga kapatid na makarating dahil sa paghahanap siguro ng daanan na hindi baha, no? At sa malakas na ulan. So, sa umagang ito, ako po ay pupunta na agad doon sa ating paksang pag-aaralan sa umagang ito para po hindi na tayo masyadong humapa pa. Ito pong paksang ito ay nagawa sapagkat sa kadahilanan ng katanungan po ng isa sa ating kapatid na tungkol sa nabasa po ng ating kapatid na si Jason doon sa kanyang paksa. Ito pong paksang ito ang ito pong talatang ito ay nabasa ni Brother Jason doon po sa kanyang sermon last Sunday. At dahil dito nagkaroon ng katanungan ang isa nating kapatid tungkol sa talatang ito. Nabasa po ito ni Brother Jason doon sa kanyang topic. Bagamat hindi naman ito yung focus or yung kanyang subject matter ng kanyang discussion. Pero babasahin ko po para sa ating pakikinig. Sabi po dito sa Genesis chapter 3 verse 16, "To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing, in pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." Dahil po dito sa salitang ito, nagkaroon ngayon ng mga katanungan. Especially galing sa mga kababaihan. Na ito bang mga salitang ito ay applicable pa rin hanggang sa panahon natin ngayon? Ito bang sa panahon natin moderno, kung saan mayroon ng mga babaeng marunong, edukado, mga babaeng sa palagay natin ay kayang mag-lead. No? Kaya po, magpo-post po ako ng mga common question patungkol dito sa talatang binasa natin. No? Common question po dito sa talatang ito, number 1. Does Genesis chapter 3 verse 16 mean that God wants men to rule over women? Or does that mean a husband is supposed to have authority over his wife? Ayan po yung katanungan. Number 2, if husband is the head, does that mean I cannot make decision? Or if my husband is the head of the family, am I supposed to let him make every decision? Yan ba yung paniniwala na kung ang head ay ang lalaki, wala na ba akong karapatang gumawa ng decision para sa pamilya namin, sa relasyon namin, o siya lang? Number 3, what if the wife is better at leading than the husband? Paano kung mas marunong naman ako mag-lead kaysa sa kanya? Is it contradict to the commandments or to the will of God? For example, what if the wife is more educated? Diba? Nangyayari po ito. Pero nga talagang ganitong klaseng relasyon, no? Or household na kung saan ang babae ang educated sa kanilang dalawa. What if she earns more money? Ang pagkakaroon ba ng mas malaking kinikita ay ibig sabihin ay naglilid na ako sa aking pamilya o sa aking asawa? What if she is better than managing finances? Dapat ba ang pagiging head of the family, siya rin ang ma-manage ng aming finances or expenses? What if she has a better judgment? No? Mas marunong bumato or magdesisyon? What if she is naturally more decisive? Ayan po yung mga katanungan. Number 4, what if the husband doesn't lead or cannot able to lead? Hindi ba ako pwede mag-take over bilang babae? Ito ba yung magiging contradiction sa gusto ng Diyos? Kung ako ang mag-take lead ng pamilya, kung ayaw ng lalaki? My husband refuses to make decisions. He doesn't pray with the family.
He doesn't take responsibility. Di ba nangyayari po yan? May mga lalaking hindi responsable. Paano pag nangyari ito? He leaves everything to me. Lahat na lang iniaasa sa akin. Paano gagawin ko? What am I supposed to do? Bilang babae, sa pamilya o sa mag-asawa. Number 5, what if husband is weak spiritually? Kung ang lalaki naman ay hindi kayo inililid patungo sa Diyos, hindi kayo nililid sa pananalangin, sa pagsamba sa Diyos, paano gagawin ng babae? Number 6, what if husband makes a bad decision? Susundin mo pa rin ba? Kahit nakakasama na yung kanyang desisyon sa inyong pamilya? Sapagkat, sabi, the husband shall rule over wife. Ganito ba ang ibig sabihin ng Diyos? Number 7, pasensya na po kayo, medyo marami po yung katanungan ng pinost ko. Nang sa ganun, ma-cover natin yung mga possible question na nasa isip po ninyo. Number 7, what if the husband is making sinful decision? So ayan, makasalanan na po or labag na sa kautusan ng Diyos ang kanyang desisyon. Tayo ba ay magpapahimong pa rin, susunod pa rin? What if the husband abuses his authority? Ayan, sabi sa iyo ng asawa mo, ako ang pangulo sa pamilya, ako masusunod. To the point na wala kang say sa pamilyang ito. Na ako lang ang masusunod. Susunod ka lang, wala kang karapatang magsalita or magbigay ng desisyon sa pamilyang ito. Ganun ba? No, paano kung halimbawa meron ng mga katanungan na paano yung mga lalaking physically abusive? Diba? Mga nananakit, yung mga lasinggero, mga nasusugal. Ito ba'y ating pagpapasailalim ba tayo sa ganitong klaseng asawa? What if the wife has to become the provider? Yun nga, mayroong nga irresponsable, yung babae ang nag-provide para sa kanyang, nagtaguyod sa kanyang pamilya. Is this contrary? Number 10, what if the husband cannot leave because of illness, disability, or other circumstances? Siya naman ay nag-stable or cannot take the lead because of his illness. O di kaya nasa malayong lugar siya, kailangan po ba siyang tawagan para gumawa ng desisyon sa pamilya niyo? Number 11, does being the head mean the husband gets the final word? So, ayan po yung mga posibleng katanungan na pwede natin maitanong or tumatakbo sa inyong kaisipan. Pagkatapos natin mabasa yung talatang ating binasa kanina lamang. No? So, yan, panghuli, does submission mean I cannot say no? Dapat ba ang babae, porke ba siya ay sinabi ay magpasailalim sa kanyang asawa, wala kang karapatang humindi? Yan po yung mga katanungan na maaaring masagot sa pag-aaral na ito. So, first, let us discuss the God's design for marriage. So, in the study of marriage in the book of Genesis, it is important that we should not begin our understanding of marriage with Genesis chapter 3 verse 16. So malinaw na hindi dapat tayo magsimulang magbasa o pag-aralan yung Genesis chapter 3 kung gusto nating maintindihan ang tungkol sa pag-aasawa or marriage. Because Genesis chapter 3 describe what happened after sin. Ito yung mga deklarasyon ng Diyos o sa ibang salita nga ng iba ay judgment or sumpa ng Diyos after nilang mag-commit ng kasalanan. Alam naman natin yung istorya ng kanilang kasalanan dun sa Garden of Eden. To understand God's design, we must first look at the Genesis chapter 1 and chapter 2. So let's begin mga kapatid. So number 1, God created marriage. No one. It was God who created marriage, hindi ang tao. Because in Genesis chapter 2 verse 18, sabi po dito, then the Lord God said, it is not good for a man, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Basahin ko po sa Tagalog.